Kasanayan na sa kultura natin mga Filipino na ang nanay ang inaasahan para sa pag-aalaga ng pamilya at tahanan. Tradisyon na rin sa atin ang pagkalinga sa mga mahal natin sa buhay na kailangan ng suporta at aruga. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Sabi nga nila, ang pagiging nanay na marahil ang pinakamahirap na trabaho. Bukod sa pag-aalaga ng iyong pamilya, kailangan mo ring kumilos sa bahay at mag-budget ng pera. Hindi masusukat ang sakripisyo ng isang ina, gayon din ang ibang miyembro ng pamilya na pinipiling magsakripisyo para gabayan at samahan ang mga mahal nila sa buhay na nangangailangan ng pagkalinga nila. May mga pagkakataon na kailangan nilang ipaubaya ang kanilang career at sariling pangarap para lang sa iyong pamilya. Mahirap din maglaan ng oras para sa sarili at madalas wala kang sariling pera. Kaya naman may mga panukalang suklian ng unpaid care and domestic work at kilalanin ang sakripisyo ng mga gumagawa nito. Alamin natin kung ano nga ba ang mga isinusulong na benepisyo at programa para solusyonan ang mga kaso ng unpaid care and domestic work sa bansa. Pag-usapan natin yan dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At kauknay po niyan, makakapanayan po natin live dito sa studio si Attorney Kay-Ann Magundayaw-Borlado, ang Officer in Charge ng Philippine Commission on Women. Attorney Kay, welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Thank you for having me here. Good morning, Attorney Kay. Good morning, Prof. How do we define itong tinatawag nating unpaid care and domestic work? Siyempre, we understand it's actually part of the culture ng kung saan sinasalo ang responsibilidad or sinasalo ng isang babae o nanay ang responsibilidad sa bahay. Oo. So, tell us more, Attorney. Ang unpaid care or yung domestic work na tinatawag natin, ito yung mga gawaing bahay na ginagawa natin na wala naman tayong compensation or yung wala tayong nakukuhang sweldo. So, ito po yung mga ginagawa natin na nagkakaroon tayo ng deprivation or yung kumbaga nawawalan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga opportunity like employment, di tayo nakakapagtrabaho kasi meron tayong ginagawang domestic work o yung nag-aalaga tayo sa bahay, we take good care of the household, po pwedeng naghahalaman tayo sa bahay or anything that we do in domestic scenario natin. Oo, kasi nga naman kung iisipin mo, Prof. Attorney Kay, naglilinis ka ng bahay, pagkagising mo sa umaga, nagluluto ka ng almusal, tapos maghapon ka sa bahay, pero ang tanong, nasasweldohan ka ba? Hindi nakakatanggap ng compensation. Now, ito rin po bang domestic care and unpaid work na ito, ay limitado lang po ba ito sa mga nanay, Attorney Kay? Of course, hindi. Ayan. Kasi meron din tayong mga anak na nag-aalaga sa kanilang magulang, most especially kung yung mga magulang nila may sakit or incapable to do the chores. Pwede rin po itong sa mga kapatid natin na sila naman yung mga nangangalaga sa mga nakakabatang kapatid nila or sa mga kapatid nilang may sakit. So hindi lang po ito constrained sa mga nanay, po pwede rin sa mga anak, kapatid, at even po may mga kalalakihan din po tayo na nai-involve dito sa unpaid care. Regardless of gender, pwede palang magkaroon ng ganitong klaseng senaryo sa kanilang buhay. Well, may mga pag-aaral po kasi na nagkasabi na itong unpaid care and domestic work ay nagre-resulta doon sa tinatawag nating time and income poverty sa mga kababaihan at maging sa mga nabanggit nating ibang pang mga gender expression. So, ano po yung epekto nito sa kanilang buhay? Yan. Yung time poverty na tinatawag natin, ito yung nawawala na sila ng oras sa sarili nila. O yung tinatawag natin ngayon na self-care. Yan. So, yung personal development, medyo deprived sila na magkaroon nito. So, ito yung tinatawag nating time poverty. So sa income poverty naman, gaya nga na nabanggit ko kanina, so deprived naman sila for the earning opportunities outside. So hindi sila nakakakuha ng trabaho kasi kailangan nilang alagaan yung it's either mga anak nila or yung mga magulang o maging kapatid nila. Okay, balik tayo dun sa usapan na patungkol sa mga nanay. Ito, realidad naman ito, Attorney Kay at Prof. Fino, na minsan nagkaka-issue sa tahanan kapag
hindi gaanong natututukan ng nanay yung sayon. mga gawain sa tahanan. Yeah, tama. At minsan nakakarinig rin tayo dun sa mga biyanan kapag ka hindi ganon natututukan yung mga ika nga ay responsibilidad daw ng isang nanay sa isang tahanan. May mga protection po ba dito ang mga kababaihan, Attorney Kay? Yes, of course. Nasa batas po natin ang VAUSI pa rin, or Violence Against Women and Children Okay. Act. So, ito po, dito, meron tayo actually bagong jurisprudence or sabi ng Korte Suprema, kung kasabwat mo ang iyong biyanan Okay. sa mga psychological violence or physical violence, for example. So, ito po ang mga protection natin laban sa mga violence na nangyayari sa mga kababaihan or doon sa mga nasa unpaid care po. Pero uulitin ko lang na sa VAUSI natin, so intimate relationship, meaning it's either asawa or meron kayong relasyon, pwedeng mag-boyfriend or girlfriend. So hindi. ito po Pasok ang isa elemento. Pero meron pa naman po tayo mga ibang batas kung hindi po mapasok dito. So hindi lang naman limited sa VAUSI ang ating protection. So, ibig sabihin, pag si mother-in-law o si father-in-law ay kasama doon sa anak, ba't ganyan yung asawa mo? Nagkokos ng Oo. psychological violence dun sa Yun yung babae. ganung senaryo, Pwede rin. papasok yun sa VAUSI. Pwede po siya. Okay. I am not saying na papasok siya sa VAUSI, but it always depends on the facts of the case. So, Ayun. depende yan. Basta ang sabi ng Korte Suprema, kung merong sabwatan. Basta napatunayan yung sabwatan. Okay. Alright. Pagdating po dun sa mga unpaid care and domestic work na ito, nasabi nga natin yun nga, unpaid, hindi nababayaran, may mga proposed na po bang mga legislative measures para, kumbaga, we have something to look forward na baka eventually mabigyan nga ng compensation or subsidy itong gawaing bahay na ginagawa po, tinututukan ng mga nanay sa tahanan? Yes po. Actually, nung 18th and 19th Congress, si Senator Lauren at si Senator Soto, may mga proposed bill po sila. Pero sa ngayon po, hindi pa po napapasa yung mga bills na ito. Pero patuloy pa rin naman po ang pagdinig sa mga bills na ito patungkol sa unpaid care or domestic work. Okay. We also heard that on your institution, Philippine Commission on Women, ay nagkaroon na tayo ng national consultation when it comes to this concern on unpaid care and domestic work. So, kamusta po yung naging konsultasyon natin? And of course, ano pa yung ibang mga pwede natin na-discuss para ma-address yung iba't ibang mga kalakip na scenario dito sa unpaid care and domestic work? Nagkaroon po tayo last October ng isang sub-national consultation on unpaid care work. So dito po napag-usapan ko ano-ano ba yung saloobin or interventions na po pwede gawin ng mga government agencies, maging ang ating pong mga partner na CSO. So ito po ay sa pakikipagtulungan sa amin ng Oxfam Pilipinas. So nagkakaroon po tayo ng mga consultation kung saan, papaano at kung ano ba ang talaga ang kailangan nating i-address, particularly dito sa unpaid care and domestic work. Okay. Well, usapang nanay sa Sunday ay Mother's Day na. And I understand, mother na rin si Attorney Kay. Parang hindi Advance mahalata. Happy Mother's Day po sa Thank inyo. you very much po, Ms. Very Dayan. young and always fresh. And Ano? Yes. Pero hinga na rin namin ng mensahe si Attorney Kay on behalf, of course, of PCW sa mga nanay na nanonood sa atin ngayon regarding na rin sa upcoming Mother's Day at sa konsepto na rin po nitong unpaid care and domestic work na alam ko po mahirap din po ang papel ng mga nanay sa Of kanilang course, tahanan. of Yun nga na course. nakakalungkot. Hindi nabibigyan ng ganung compensation and subsidy. Mensahe na lamang po mula po sa PCW. Mula po sa Philippine Commission on Women, isang Happy Mother's Day po sa Sunday na. No? So Sunday again, Happy Mother's Day sa atin pong mga nanay. Ang aking mensahe lamang ay for those who are experiencing these unpaid care, find time para sa ating self-care and personal development. Marami po tayong mga iba't ibang ahensya at maging mga CSOs na nag-a-advocate for capacitating na ma-empower ang ating mga kababaihan. So marami po tayong means, nandito din po ang PCW website, marami po kayong matututunan. Feel free to visit pcw.gov.ph. And magpo-plug na rin ako, meron po kaming Tinig ng Kababaihan every Friday alas 2 ng hapon. Stay tuned po, naka-live din po yan sa aming Facebook account. Ayan. So marami po silang matututunan doon tungkol sa mga
iba-ibang po pwedeng mga batas or iba-ibang mga kwento ng buhay na po Ayun. pwede naming ma-share dito sa Mother's Day. Not just for Mother's Day, but every Friday po. Ayun. Maganda yun, no? Tinig ng kabaihan. Hindi lang siya parang singing contest pala. Yun yung unang kong nakita. Parang tawag Pero ng yun pala ay tanghalan. kwentuhan na iba't ibang nanay, which is really good kasi we have to relate each other's the scenarios and the situations meron sa ating bahay Yes through po. that Tsaka meron po, mga common guests po natin dito is mga members po ng mga different government organizations para po malaman kung ano yung mga interventions na ginagawa natin para sa Ay, iba-ibang issues po. Oo. Alam mo, maganda yung nabanggit kanina na Attorney Kay, yung self-care. Oo. O yung Mother's Day sa Sunday. Aba, bigyan nyo naman ng halaga ang mga nanay. Yes. Ako, yung nanay ko, naku, very hardworking yan. Agree. Pero Every tayo day magpahinga nagtatrabaho. naman sa Sunday. Bigyan natin ng rest or Sa let's Sunday, treat ano? ourselves some spa or massage kung Ayan, kaya. Kung hindi, matulog tayo ng kompleto. Ipagluto natin si nanay ng masarap na pagkain, tama. di ba? Deserve I'm sure nila. kami pong mga nanay, mabababaw lang naman kami. So, simple gestures, very much appreciated. Parang di ko matanggap para sabihin na nanay si attorney mo. Sa sobrang fresh pa. Grabe Hindi si- pa, kala ko ka-age ko lang. Grabe 18. naman si Maraming Thank salamat you. po Attorney Kay Ann, sa pagsama po sa amin dito po sa Rise and Shine Pilipinas at kaisa po ninyo kami sa mga advocacy po ng Philippine Commission Maraming on Women. salamat po. Thank you, Mabuhay po Attorney. kayo. Salamat po.